Hello class, good day. Today tuturo ko naman sa inyo yung two-dated bank reconciliation. Extension lang to nung topic natin sa bank reconciliation. Kumbaga nung previous topic natin, basic bank reconciliation lang yon. Okay, so ito is more detailed sa bank reconciliation. So, bakit siya tinawag na two-dated bank reconciliation? As you can see, meron tayo dito sa ating presentation na prior month and current month. Meaning, may dalawang period na involved. Okay? Dalawang month, dalawang period yon. So, kaya siya tinawag na two-dated bank reconciliation. Ang concern kasi natin dyan, kailan ba talaga nagkaroon ng cash inflow or cash receipts? Or kailan din ba nagkaroon talaga ng cash disbursements, okay? Or cash payment. Cash outflow to, paglabas ng pera when we say disbursements. Okay? Ngayon, syempre, iba yung pasok ng pera nung nakaraan. Iba rin yung pasok ng pera ngayon. Okay? Separate po yun, ha? Magkaibang period po yung pinatutungkulan nun. Ngayon, when we say receipts and disbursement, ang focus po niyan, ito po yung mga pumasok at lumabas na pera this period din. Okay? Kapag nakarinig po kayo or nakabasa kayo ng receipts and disbursements, ang period po na tinutukoy nun is yung current period. Magkano ba yung na-receive? Magkano ba yung binayaran this period? Okay? So, next. Dito po muna tayo sa record ni Book. Sino ba si Book? Or kanino ba yan? Record po yan ni account holder or ni depositor. Ngayon, syempre, meron tayong mga unadjusted balance dyan. Meaning, hindi pa na-adjust. So, kailangan mai-adjust na yung mga dapat i-adjust. Gaya nga nung napag-aralan natin, nung previous video, meron tayong tinatawag na mga reconciling items or adjusting items. Ayun yung mga items na kailangan i-adjust. Ngayon, nasa point of view tayo ni Book. 'Di ba napag-aralan natin nung nakaraan, yung mga reconciling items ni Book na kailangan niya i-adjust is kasama dun yung credit memo and debit memo. Then syempre may errors din. Ngayon, dito muna tayo sa credit memo and debit memo. Later on, yung errors, okay? Sa credit memo, syempre, kung yung receipts po na natanggap is para doon sa nakaraang period or dapat nung nakaraang period yung natanggap, dapat i-add yun sa nakaraang period. Ano po yung sinasabi ditong receipts na dapat nung nakaraan pa na idagdag? Kasi po, meron pong delay sa pag-release ni bangko ng bank statement. Ngayon, syempre, yung na-record ni bangko na deposits or cash receipts is hindi agad-agad malalaman ni account holder or ni book kung sino yung nagre-record dun sa book. Ngayon, syempre, yung cash receipts na yon, ang katumbas po nun is credit memo kasi na-add na po yun ni bank. Ngayon, si book hindi pa po na-add. Ngayon, magkakaroon po yan ng tinatawag nating discrepancy. Dahil nga po, late yung pag-release ni bangko ng bank statement. Kumbaga, yung bank statement kasi na nire-release niya is para doon sa nakaraang period. Therefore, malalaman lang ni account holder yung nangyari doon sa bank account niya mismo after nung month pa na yun or after pa nung period na yun. Ngayon, let's say for example, nag-release si bangko ng bank statement. Ngayon, may nakita ka dong credit memo. Yung credit memo na yun, ang katumbas po nun, cash receipts. Ngayon, syempre, yung cash receipts na yun or credit memo na yun is para yun doon sa nakaraan. Kasi nga si bangko, late mag-release ng bank statement. Hindi naman agad-agad pag-request mo ng bank statement is marirelease yan. Syempre, kailangan patapusin yung period. Okay? Therefore, after pa ng month, doon lang marirelease yung bank statement. Ngayon, kung may makita ka dong credit memo, malamang sa malamang, hindi po yan cash receipts na kailangan idagdag sa period na to. Kumbaga, dapat, ayan po, ay cash receipts
para sa nakaraang period. Okay? So, kaya po ang mapapansin nyo dito, kailangan i-deduct yung credit memo na yon for cash receipts this period and idadagdag natin yon for prior period or prior month. Okay? Ganun po siya nag-work, no? Ngayon, yung next nating concern, what if yung credit memo na yon na nakita sa bank statement is para naman for this period, ayan, for current month. Therefore, kailangan natin idagdag 'yon sa cash receipts ngayong month. Siyempre, ayan, kung mapapansin nyo, parehas positive, di ba? Kasi yung cash receipts na to, idinagdag po sa current month. Kasi nga po, yung cash receipts na to in a form of credit memo is for current month. Okay? Ngayon, ganito po yan. Siyempre, hindi naman po lahat ng credit memo ng company is para rin doon sa nakaraan. Meron din po silang nare-receive na credit memo na para sa period na to. Okay? Meron pong ganon. Ngayon, yung mga credit memo na para sa period na to, kailangan yung cash receipts nun maidagdag rin para sa period na to. Okay? Ganun po yun kasimple. Parang ganito lang po yan. Para saan po ba or kailan po ba talaga dapat ma-credit or madagdag sa record yung mismong cash receipts? Okay? Kailan po ba nangyari talaga yung transaction? Parang ganun na lang yun eh. Kailan ba talaga nagkaroon ng transaction? Kailangan maglagay po ng cut-off period. Para lahat ng paglabas ng pera at pagpasok ng pera, malaman mo kung saan ba nanggaling na period. So, ganun po siya kasimple, no? Next, tapos na tayo sa credit memo. Ang concern naman natin, no, debit memo. Ngayon, let's say for example, meron kang debit memo na na-receive sa bangko or dun sa bank statement, makikita mo may debit memo doon. Siyempre, gaya ng sabi ko kanina, ulitin natin, yung bank statement po na nirelease ni bangko para sa nakaraang period po yon, for the prior month po yon. Ngayon, yung debit memo na nandun sa bank statement na yon, malamang sa malamang para yon doon sa prior period. Ngayon, kailangan po natin i-less yun sa disbursement natin. Kasi para yon sa nakaraang period. Yung disbursement po kasi natin, para lang po yan, yung mga amount po na nandyan, para sa period lang na to. The fact na yung debit memo na nasa bank statement is for prior period, kailangan alisin natin yon dito sa disbursement na for this period lang. Okay? Ngayon, pag naalis na po natin yan, syempre, yung disbursement na yon, ang mangyayari po niyan, kailangan ibawas yon sa balanse nung prior period. Kasi nga, disbursement pa rin yun. Okay? Parang ganito lang po yan. Ayusin mo muna yung receipts mo and disbursement mo. Alin lang po ba talaga yung na-receive mo this period? Alin lang din po talaga yung binayaran mo this period? Ayun yung unang punto. Ngayon, kung meron para dyan para sa prior period, tsaka mo po i-adjust yun para sa prior period. Hindi po for this period ng adjustment. Kasi nga po, yung cash inflow na yon and cash outflow na yon is for prior period. Okay? Ngayon, kung mapapansin nyo, parehas negative. Siyempre, disbursement pa rin yun. Kumbaga, sa ibang period mo lang, ibinawas. Okay? Ngayon, for example naman, meron pong disbursement or debit memo na nirelease para sa period na to. Ngayon, yung debit memo na yun, malamang sumalamang kung fixed period na to yun, pasok yan sa disbursement din natin, this period. Therefore, kung pasok yan for this disbursement para sa period na to, kailangan natin idagdag yan sa disbursement natin, sa mga bayarin. Kasi debit memo para sa current period eh. Malamang sa malamang, disbursement rin yan for this period. Therefore, kailangan po nating bawasan yung current month na balanse natin. Kasi yung disbursement na yan, pangbawas talaga yan sa balanse this period din or in the current period din. Okay? Ganun po siya nagwo-work. Ngayon,
Okay na tayo dito sa may reconciling items ng book when it comes to credit memo and debit memo. May isa tayong concern pa. Siyempre, di ba, tatlo yung reconciling items natin kapag book ang pinag-uusapan. Ang next nating reconciling items is tinatawag nating errors. As you can see here, kung sakasakali na yung errors is under receipt, ito po ang magiging treatment. Kung over receipt, ito naman po. Okay, isa-isayin natin. Under receipt, let's say for example, nung prior month, kulang yung nadagdag mong amount doon sa prior month na balance. Malamang sa malamang, kailangan mo yung dagdagan. Let's say for example, na-record mo yung amount ngayong period lang. O, let's say for example, ngayong period mo lang na-record yung amount, nadagdag mo sa cash receipts mo this period. Ibawas mo yun sa cash receipts mo this period kasi nga kulang ang na-record mong receipt nung nakaraan. Ngayon, idadagdag mo yun sa nakaraan. Ibabawas mo sa receipts natin this period, then idadagdag natin sa receipts natin nung nakaraang period. Okay? Tandaan nyo po, yung receipts and disbursement na to, for this period yan. Okay? Pag nakabasa po kayo ng receipts and disbursement. The fact na yung receipt ay, yung receipt nung nakaraang period ay kulang, malamang kailangan natin dagdagan yon. Ngayon, kung na-record natin yung receipt na yun na para sa nakaraan, kailangan natin bawasan yung receipt natin this period. Kasi nga, kailangan na idagdag na yun nung nakaraan pa. Okay? Ngayon, let's say for example naman, this current month, meron tayong receipt. Meron tayong receipt this current month. Therefore, syempre, ang mababawas let's say for example, under receipt this month. Kulang yung na-record mong receipt para sa month na to. Ang mangyayari po niyan, dahil kulang ang receipt na na-record mo para sa month na to, kailangan dagdagan mo po yung receipt na na-record mo para sa month na to. Ayan po, naka-positive. Ngayon, kung nadagdagan natin yung receipt, at dapat talaga natin dagdagan yung receipt for this month, dapat tataas din yung balansa natin ng receipt for this current month din. Okay? Ganun po siya. Ganun inaayos yung errors. Ganito lang rin naman po kasi nangyayari dyan. It's either kulang yung na-record mong receipt or sobra yung na-record mong receipt. Ganun lang naman madalas yung error dyan eh. Right? Ngayon, next natin, kung sakasakali naman na over receipt. Yan, sobra ka naman ng na-record or naidagdag. Ang mangyayari po niyan, kung sa prior month po dapat yan ibabawas, dapat hindi natin idadagdag sa disbursement natin. Yan, bakit po ganun? Bakit disbursement po yung ginalaw natin over receipt? Para i-offset po yung sobrang receipt, kailangan dadagdagan yung disbursement. Yun dapat muna. The fact na hindi yung disbursement na to is tungkol for this, yung disbursement na to is hindi tungkol para sa period na to. Therefore, kailangan natin bawasan yung disbursement na to. Okay? Parang ganito po, ulitin natin. May over receipt ka po. Ngayon, kailangan ma-offset natin yan. Kung over receipt ka, babawasan natin. Paano natin babawasan? Tatapatan natin ng disbursement. Ngayon, syempre, yung disbursement na yan, dahil para yan doon sa prior month or prior period para ma-offset yung over receipt para doon sa prior period, ngayon, ibawas po natin yung disbursement para sa current period. Kasi hindi siya for current period. Para siya sa prior period or prior month. Ngayon, kung naibawas na natin yan, yung disbursement natin sa current period or this month, ang mangyayari po niyan, syempre, kailangan mapunta yon yung effect nun doon sa prior month. Kasi nga, over receipt nung prior month. Dapat ang mabawasan yung prior month din. Okay? Parang ganun po siya nag-work. Kailangan natin itong disbursement na to para ma-offset yung prior month na over receipt. Okay? Dahil kailangan natin to, malamang
tatanggalin natin yan dito. Then, ililipat natin yan dito sa prior month. Okay? Pero naka-negative pa rin. Next. Dito naman sa part ng current month sa over receipt. Kung mapapansin nyo, dahil current month, sobrang receipt na na-record mo, malamang sa malamang, kailangan mo bawasan yan. Ang effect niyan, syempre, mababawasan yung balanse ng current month din. Okay? Ganun lang po yan nag-work. Kung kailangan mong bawasan yung current month, ang receipt ng current month, syempre ang effect nun, yung current month balance, mababawasan din. Okay? Next. Dito naman tayo sa may bank. Tapos na tayo doon sa may book. Dito sa bank, isa-isay natin. Meron tayong unadjusted balance ng prior month, receipts, disbursement, current month. Ngayon, yung next nating concern dyan, yung mga reconciling items niya na rin. Okay? Ngayon, syempre, meron siyang reconciling items. Kung mapapansin nyo, almost same siya ng treatment when it comes to book. Ayan, kung mapapansin nyo, almost same ng treatment or same talaga dito sa part na to. Sa may deposit in transit and outstanding check. Ayan. Same ng treatment, di ba? Kung hindi para sa period na to, kailangan alisin natin. Ilipat natin yung effect para sa nakaraang period. Kasi ganoon lang naman po ang ruling niyan. Imi-mirror lang natin tong part na to. Okay? Ganun lang po yan kasimple. Next natin, book errors. Okay? I think gets nyo naman na yun dito sa bank kasi almost the same lang yan. Kung ano yung ginawa natin dito sa book, same lang po sa bank. Kung hindi para dito sa period na to, alisin po, ilipat para sa nakaraang period po yon. Okay? Sige, errors na po tayo. Sa errors, kapag kulang ang disbursement na na-record for the prior month, syempre, kailangan bawasan mo pa yung prior month balance. Kulang pa pala yung binayaran. Ibig sabihin, bawasan mo pa yung balanse. Ngayon, kung babawasan mo yung balanse nung nakaraan, kailangan yung disbursement mo ngayon, bawasan mo kasi yung bayarin mo na to, hindi para sa period na to, para yun sa nakaraan kasi nga kulang yung na-record mo nung nakaraan na dapat bayaran. Okay? Ganun po siya nag-work. Ngayon, kapag current month naman po yung disbursement is kailangan idagdag muna natin sa disbursement. Okay? Kung for current month yung disbursement natin. Kung under kasi kulang yung disbursement na na-record. Kung kulang yung disbursement na na-record sa current month, kailangan dagdagan yung disbursement ng current month. Therefore, mababawasan yung balanse ng current month. Okay? Kaya po mayroong negative sign. Ngayon, next natin, paano naman kapag over disbursement? Ano naman pong concern natin kapag over disbursement? Let's say, for example, prior month ka nagkaroon ng over disbursement, malamang sa malamang, kailangan mong dagdagan yung last month mo. Kasi sobra yung na-record mong bayarin eh. Ibig sabihin, dagdagan mo para maitama yung balanse. Ngayon, kung dadagdagan mo yung nakaraan, syempre, ang gagamitin mo dyan, receipts. Yung receipt na yun, para sa nakaraan pala. Ibig sabihin, babawasan mo yung receipt ngayon. Okay? Ganun po yung kasimple para madagdagan mo yung nakaraang balanse. Okay? Kasi over disbursement ka eh. Parang ganito lang po yan. Para ma-offset mo yung disbursement, kailangan mo ng receipts. Para ma-offset mo yung receipts, kailangan mo ng disbursement. Okay? Ganun po siya nag-work kapag mga over and under. Okay? Next. Kapag current month naman po, yung nagkaroon ka ng over disbursement, malamang sa malamang, babawasan mo yung disbursement mo this current month. Kasi sobra yung na-record mo na bayarin for current month. Ngayon, kung sobra yung bayarin na na-record mo for current month, ibig sabihin tataas yung balanse mo doon sa current month na yun kapag binawasan mo yung disbursement ng current month. Ibig sabihin po kasi noon, konti ang lalabas na pera. Ngayon, kapag konti ang lumabas na pera, kasi nga, nabawasan mo na yung disbursement, ayan, nag-negative na, ibig sabihin, tataas na yung balanse mo sa bangko. Okay? Kaya po magpa-positive. Okay?
Gano'n po yung effect niyan. Kapag merong tumaas, may bababa. Kapag merong bumaba, may tataas. Okey, gano'n po yung effect. Laging tatandaan po 'yun, hindi puwedeng walang pupuntahan yung pera. Laging merong, pupuntahan 'yan, laging merong roadmap 'yan. Hindi puwedeng lumabas lang or nawala lang out of nowhere, na walang, bakas. Lagi po yang may maiiwang bakas, dapat may record po 'yan, okey? So, 'yun lamang po yung covered ng ating, bank reconciliation. Dito na po natatapos 'yun sa two-dated bank reconciliation or proof of cash, okey? So, 'yun lamang po at salamat. Thank you po.